Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sino naniniwala, kailangan mong matutunang tingnan lahat ng problema na kung saan ito ay isang bagay na binigay sa atin ng Panginoon gaya ng naranasan ng ating Panginoong Jesus bilang transition dun sa mas magandang sitwasyon ng buhay. Totoo ba yan? Sino naniniwala na yung pinakita ng Panginoon, yung kaganapan doon sa krus ng Kalbaryo, isang bagay ito na kung saan pwede nating makita yung mas malaking pag-asa doon sa hinaharap. Na hindi lang dito nagtatapos yung buhay natin, kung hindi, meron pang mas magandang buhay na nag-iintay sa atin doon sa hinaharap. At alam niyo po, kung meron mang isang bagay na dapat tayong matutunan, kung gusto nating maunawaan yung biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon, kailangan muna nating maunawaan bakit pinako ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kung gusto nating maunawaan yung biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kailangan nating maunawaan bakit ipinagkanulo ang Panginoon nung mismong mga kababayan niya. At kung gusto nating maunawaan yung biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, kailangan nating maunawaan bakit siya pinatay ng mga sundalong Romano. Alam niyo po, again, hanggat hindi natin nauunawaan yung mga bagay na ito, magiging parang isang karaniwan o simpleng kwento lang ito na part ng journey ng Panginoon. Hanggat hindi natin nauunawaan, bakit ba siya pinako? Bakit ba siya ipinagkanulo nung kanyang mga kababayan mismo? At bakit siya pinatay nung mga sundalong Romano? Unless na maunawaan natin yung mga bagay na ito, doon lang natin mas ma-appreciate yung totoong biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Alam niyo po, now ang tanong dito, bakit nga ba ipinagkanulo, ipinako at pinatay ng mga sundalong Romano ang ating Panginoong Jesus? Alam niyo po, unang-unang dahilan dito, due to deep disappointment because of false expectation. Sa tingin niyo, ano kaya yung malalim na disappointed ng mga taong ito sa ating Panginoong Jesus at yung false expectation nila? Pansinin nyo, nang pumasok ang Panginoong Jesus doon sa Jerusalem, dito sa John chapter 12 to 13, ano yung ginawa ng mga tao? Napansin nyo? Yung mga tao, ang una nilang ginawa, inilatag nila yung kanilang mga balabal, at the same time, yung gumawa sila, nung pumutol sila ng mga dahon ng palma na ngayon, nung nakaraang linggo, parang yung kamukha nung mga nakita nating mga palaspas. Ganon yung ginawa nung mga Israelita. At habang ginagawa nila yon, sumisigaw sila sa Panginoon at sinasabi nila, ano yung sinasabi nila? Hosana, ang sabi nila. Now, ang tanong, ano ba ang ibig sabihin nitong sinisigaw nila na Hosana? Hosana in Greek, woaba, which means save now or save please. Yun yung sinasabi nila o yung pinapakiusap nila sa Panginoon. On this particular verse, they are not praising our Lord, but they are pleading to the Lord. Hindi nila pinupuri ang Panginoon dun sa pagkakataon na yon, kung hindi, nakikiusap sila sa Panginoon. Ang pakiusap nila sa Panginoon, iligtas mo kami. Now, saan at kanino sila nakikiusap na iligtas ng Panginoon? Sa opresyon mula sa pamumuno at pananakop sa kanila ng imperyo ng Roma. Alam niyo po, 63 AD or BC ay nasakop ng imperyo ng Roma ang Israel. So doon sa mga panahon na yon, sobra yung naging oppression na naranasan ng mga Israelita. The Roman conquered Jerusalem in 63 BC at yung oppression nila includes military control and occupation. They suppress rebellions and enforce their authority. So yun yung kanilang ginawa nung una nilang sakupin ang bansang Israel. Political control and loss of independence, yung isa sa mga naranasan pa nila na oppression mula sa mga Romano o sa Roman Empire. So,
yung political independence nila, pinalitan yung kanilang Hasmonean kingdom with Roman governors. So, yung kanilang pamumuno, sariling pamumuno, tinanggal yon ng imperyo ng Roma at pinalitan ito ng gobernador mula sa Roma. So, ano pa yung naranasan nilang oppression? Economic exploitation and taxation. So, yung Roman authorities, nag-impose sila ng mga tax sa Jewish population to support the Roman Empire. So, yung isa pa sa mga pinakamatinding naranasan nila na oppression, yung redistribution ng mga lupa. Ibig sabihin, kung ikaw ay dating may malaking lupain, kukuhanin ito ng imperyo ng Roma at i-distribute nila doon sa mga malalapit sa kanila. So, nakaranas sila yung land redistribution and debt collection. Nag-create ito ng tinatawag na social and economic hardship sa mga Jews o sa mga Israelites. Hindi lang yon. Nagkaroon din ng religious tolerance with limitations. Although, pinapayagan nila na i-perform nila yung kanilang paniniwala, pero merong limitasyon. Na kung saan, yung authority, kinakailangan mag-submit sila doon sa authority na even it contradicted doon sa Jewish religion beliefs, kailangan pa rin nilang gawin yon. So dahil doon sa naranasang matinding oppression ng mga Jews, politically, religiously, economically, marami sa kanila naghirap na wala ng mga kanilang lupa o minanang lupa at nabaon sa utang. Ganong katindi yung kanilang naranasan. Kaya nga nung mabalitaan nila na sa pagdiriwang ng Pasko, nung pumasok po ang Panginoon, yung tinatawag na triumphant entry, dito sa Jerusalem, merong isang espesyal na gawain o religious activity ang mga Jews at ito nga yung pagdiriwang ng Pasko. Nung mabalitaan ito ng mga Israelita, alam niyo po, ang ginawa nila, nung malaman nila na darating ang Panginoong Hesus na nagpakain ng maraming tao, nagpapagaling ng mga may sakit, yung mga inaalihan ng masamang espiritu, tinatanggal niya, alam niyo po, nag-expect sila dito na ito na ang magliligtas sa kanila sa oppression sa pamamagitan ng political rulership. So, yun yung kanilang ina-expect na ang Panginoon, ito na yung mangunguna sa kanila para mag-aklas at palitan ang pamumuno ng imperyo ng Roma. Pero, na-disappoint sila nang makita nila na hinuli ang Panginoon ng mga sundalong Romano at hindi lang yon. Ang pinakamatinding disappointment nila nang mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus, sinabi niya na ang paghahari niya ay hindi gaya ng iniisip ng mga tao. Kasi nga, kilala na ng Panginoon, batid ng Panginoon, yung kanilang nasa sa isip, yung nasa sa puso nila. Ang ine-expect nila at ang gusto talaga nila, ang Panginoon ang mag-rule sa kanila para makaalis sila doon sa oppression ng Roman Empire. So, sinabi ng Panginoon, hindi gaya ng inyong iniisip ang paghahari na aking gagawin. So what He was going to establish is not a political kingdom, but heavenly kingdom. So hindi siya political kingdom, kundi heavenly kingdom. Kaya nga nung malaman nila to, yung sumigaw ng Hosana, nung pumapasok ang Panginoon doon sa Jerusalem, sila rin ang sumigaw nang ipako siya sa krus. Ito ring mga tao to because of their disappointment. Dahil doon sa kanilang disappointment, nung unang sumisigaw sila na iligtas mo kami, sumigaw sila nang ipako siya sa krus. Nung pinapipili na ni Pilato kung sino ba ang kanyang ililigtas. Yung bang tulisan na kriminal o itong ating Panginoon. Ang isinigaw ng mga tao, ang ililigtas nila, yung tulisan o yung magnanakaw.
at ang kanilang ipinapako sa krus ang Panginoon. So unang dahilan, bakit yung mga taong ito, ipinapako nila ang Panginoon sa krus simply because of disappointment. Deep disappointment. Ikalawa, bakit ipinagkanulo ang Panginoon nung kanyang mga kababayan mismo? Due to clash with religious leaders' belief. Pansinin nyo, bakit at saan nagsimula yung banggaan ng Panginoong Jesus at nung mga religious leaders, specifically itong mga Pariseo, itong mga Sadiseo, itong mga Eskriba? Bakit nagkaroon ng banggaan ang mga religious leaders na ito at ang ating Panginoon? Sa Mark chapter 2, verses 1 to 12, may isang kwento na nagpagaling o pagpapagaling na ginawa ang Panginoon sa isang lumpo na bagamat issue na sa umpisa pa lang sa mga religious leaders ang pagpapagaling ni Lord doon sa mga may sakit, pero ang talagang nag-trigger sa kanila ay nung sinabi ng Panginoon dito sa verse 5, remember, yung mga religious leaders na ito, habang nagpapagaling ang Panginoon, nagsasagawa siya ng public ministry, nandoon din sila. Hindi para makakita ng himala o gustong makakita ng himala, kung hindi, naghahanap sila ng pwede nilang ibato sa Panginoon. So, nandoon sila hindi para maniwala sa Panginoon, hindi para sumunod sa Panginoon, kung hindi naghahanap sila ng mali na maibabato sa Panginoon. So, that time, yung nangyari, nung sinabi ng Panginoon, doon sa verse 5, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya sa lumpo, sino nakakaalala o nakakaalam ng kwento na ito? O nabalitaan nyo lang yung kwento na ito? Nung ibinababa nung kanyang mga kaibigan yung nasabing lumpo na yan sa ibabaw ng isang bubong o ng binutas nilang bubong. Nung makita to ng Panginoon, ang sabi niya, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. So para dun sa mga religious leaders, yung ginagawa ng Panginoon na yon o yung ginawa ng Panginoon, it is an act of blasphemous. Blasphemy, yung sinasabi ng Panginoon na yon, na nagpapatawad siya ng kasalanan kasi para sa kanila, ipinapantay ng Panginoong Jesus yung kanyang pagkatao sa pagka-Diyos ng Diyos Ama. Kaya para sa kanila, kasalanan yung ginagawa ng Panginoon, pamumusong yon. So yung ikalawang eksena na nagpatindi pa ng banggaan ni Lord sa mga religious leaders dito sa Luke chapter 11:46 at sa Matthew 23 verse 4, subalit sinabi niya, kahabag-habag din kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasaning mahihirap dalhin, samantalang hindi man lang hinahawakan ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasanin. Parang sinasabi dito ng Panginoon, utos kayo ng utos sa mga tao na gawin yung mga bagay na to, pero kayo mismo hindi nyo ginagawa. Iyon yung sinasabi ng Panginoon doon sa mga religious leaders. Doon pa sa isang eksena, sabi ng Panginoon, nagtatali sila ng mabibigat na pasanin at may hirap dalhin at ipinapatong nila sa balikat ng mga tao. Ngunit ayaw nilang galawin ang mga iyon ng kanilang daliri. At habang sinasabi ito ng Panginoon, nandoon yon, yung mga religious leaders na yon. Kaya nga, ang tindi ng nagiging galit nila sa Panginoon. In a sense, sinasabi ni Lord sa mga religious leaders, napaka-ipokrito nyo. Kasi sinasabi nyo sa mga tao na gawin nila to, pero kayo mismo hindi nyo ginagawa. Sabi pa niya sa Matthew 23:15, nilalakbay ninyo yung mga dagat at lupa, magkaroon lang ng isang mahihikayat, pero pag nakahikayat na kayo, ginagawa ninyong makailang ulit na anak ng impyerno. Just imagine, nasa harap mo, sinasabihan ka ng ganon. So talagang lalaki o lalalim yung kanilang galit. Dito pa sa verse 16, sabi niya, sinasabi nyo, kung ipanumpa nino man ang templo, wala itong kabuluhan, pero kung ipanumpa niya ang ginto ng templo, siya ay may pananagutan. At ang pinakamatindi pa nung sinabi ni Lord, nag-iika po kayo ng mga mahahalagang bagay, pero kinakalimutan nyo ang mahahalaga, ang mamuhay ng may katarungan, pagmamahal at pananampalataya.
Yun ang sabi ng Panginoon. Nag-iika po kayo ng mga mahalagang bagay, sabi niya, pero hindi nyo ginagawa yung mas mahalaga. Yung mabuhay ng may pananampalataya, yung mabuhay ng may pag-ibig, yung mabuhay ng may pananampalataya. At yung huling-huli na talagang nagpagalit sa mga religious leaders, yung eksena dito sa John chapter 10, verse 30 and 36. Sinasabi ba ninyo, sabi niya, sinasabi ba ninyo tungkol sa kanya na hinirang ng Ama at isinugo ng sanlibutan, ikaw ay lumalapastangan? Sapagkat sinasabi ko, ako ay anak ng Diyos. Lalong nagalit yung mga religious leaders. Dito sa verse 36, sabi niya, pansinin niyo si Lord. Inaakusahan siya ng mga religious leaders ng blasphemy dahil sa tingin nga niya, ipinapantay niya yung sarili niya sa Diyos Ama, pero sa halip na itanggi niya to, ang sabi niya, ako ang anak ng Diyos. I am the Son of God. In fact, ginamit pa nga ni Lord yung nasa Psalms 82 verse 6, sabi niya, aking sinasabi, kayo'y mga Diyos, kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Yun yung isa sa mga kinuha ng Panginoon dito sa Psalms 82 verse 6. So ang argumento dito ni Lord, kung ang Diyos mismo ginamit niya yung term na Diyos o yung maliit na letter D para patungkulan yung mga human rulers, so para sa kanya, hindi blasphemous na tawagin siya o tawagin niya ang sarili niya na anak ng Diyos. Sino po rito naniniwala anak ng Diyos? Alam niyo po, ipinapakita lang dito ni Lord na yung mga religious leaders sobrang ipokrito. Kasi nga, naniniwala sila and in fact, isinasabuhay nila yung pagtingin na parang Diyos doon sa mga sa mga human rulers. Halos sambahin nga nila yung mga pinunong Romano na ito eh. Pero nang tawagin na anak ng Diyos, ng ating Panginoon, ang kanyang sarili, inakusahan siya ng pamumusong o blasphemous. Kasi nga, yung context nitong John chapter 10, ang pinakaugat nito, pinag-iingat sila ng Panginoon doon sa mga maling tagapagturo. Especially, doon sa John chapter 10, verse 10, sabi ng Panginoon, ang kaaway ay dumating para manira, pumatay, at mangwasak. So, ang sinasabi ng Panginoon dito, it is not about false teaching, it is about false teacher. At ang sinasabihan niya dito, ang kausap niya dito, it is not about the enemy. Hindi ito tungkol doon sa dyablo. Ang sinasabi dito ng Panginoon, yung mga bulaang tagapagturo, yung mga eskriba, yung mga pariseyo, yung mga saduseyo, ang sinasabi ng Panginoon, ipapahamak nila ang kaluluwa nyo. Wawasakin niya ang inyong buhay. Iyon yung sinasabi dito ng Panginoon. So kaya dito sa John chapter 10, medyo matindi na ang tension sa pagitan ng Panginoon at ng mga religious leaders. Kasi nga, direkta na, sinasabi na ng Panginoon na itong mga religious leaders na ito, ang sabi ng Panginoon, mga ipokrito sila at ipapahamak nila ang buhay nyo. So, bakit sa tingin nyo, naging napaka-matindi ang galit ng mga religious leaders sa Panginoon? Lalo na nung sabihin ng Panginoon na hindi lang siya anak ng Diyos, kundi sinabi niya na siya ang Mesaya. Alam niyo po, bakit naging mainit na issue to sa mga religious leaders, yung pagiging Mesaya ng Panginoon, na even as of this moment, hindi tinatanggap ng maraming mga Israelita ang pagiging Mesaya ng Panginoon. Bakit nila hindi tinanggap yon? Especially during that time. Alam niyo po, kasi nga, pag inaral mo to, it's no longer about spiritual realm. Alam ng mga religious leaders ang tungkol sa propesiya eh. Nag-aaral nga sila ng mga batas eh. Nag-aaral nga sila ng mga kasulatan sa lumang tipan eh. Alam nila yon. Alam na mga religious leaders yung tungkol sa darating na Mesaya at hindi lang talaga nila tinanggap
ang Panginoon as a Messiah. Pero bakit hindi nila matanggap ang Panginoon nga as a Messiah? Again, it's no longer about spiritual realm. It's about threat to their authority. So yung usapin dito sa hindi pagtanggap sa pagiging Messiah ng Panginoon, hindi na ito tungkol doon sa spiritual na usapin eh. Ito ay tungkol na doon sa pagiging threat ng Panginoon doon sa kanilang authority. Kasi nga, although ang Israel during that time ay sakop ng imperyo ng Roma, pero nanatili pa rin ang ilang bahagi o porsyento ng authority, especially doon sa mga religious leaders. So, yun yung iniingatan nila. So, para sa kanila, pag kinilala nila ang pagiging Messiah ng Panginoon, tinapos na rin nila ang pagkakaroon ng authority sa templo, sa mga tao, at sa lipunan. Iyon yung dahilan doon, bakit hindi nila matanggap ang pagiging Messiah ng Panginoon. Kaya nga kahit napatunayan ang pagiging hypocrites nila, ang pagiging ipokrito nila, pinanindigan na lang nila ito at ipinapako pa si Lord. So yun yung ikalawang dahilan. Una na dahilan, bakit ang Panginoon ay ipinagkanulo, bakit ang Panginoon ipinapako ng kanyang mga kababayan. Now, bakit ang Panginoon pinatay ng mga sundalong Romano? Alam niyo po, due to threat to existing political order. Sa tingin niyo, bakit sa kabila ng wala naman pakialam ang mga Romano doon sa religious beliefs ng mga Israelita eh? Kasi nga, they have their own religious beliefs eh. Meron silang sariling set of beliefs eh. Wala naman silang pakialam doon. It's none of their business pagdating doon sa usapin ng pananampalataya eh. Pero bakit nila pinatay ang Panginoon? Bakit itinuloy pa rin nila ang pagpapako sa Panginoon? Alam niyo po, unang dahilan, change of charge. From Son of God to King of Jews. Yung unang akusa sa kanya, ang sabi, sinasabi mo na ikaw ang anak ng Diyos. Iyon ay sa harap ng mga religious leaders. Pero, bigla napalitan yung pag-aakusa, yung inaakusa sa Panginoon. At pinalitan nito nang mula doon sa pagiging anak ng Diyos, doon sa pagiging hari ng mga Hudyo. So napansin nyo, yung nakasulat sa mga krus na INRI, ang nakalagay doon, Yeshua, Nazaren, Rex Ayudarium. Ibig sabihin, Jesus, King of Jews. Jesus of Nazareth, King of Jews. From religious realm to political realm, ang naging akusa sa ating Panginoon. Again, Roman has no business with the religion of the Jews. Wala naman silang kinalaman doon at wala silang pakialam doon. At ito ang totoong dahilan bakit nagkaroon ng twist doon sa accusation. Since under sila ng Roman Empire, they cannot impose capital punishment yung mga Jews. Doon sa panahon na sila ay sakop ng mga Romano, hindi sila pwedeng magparusa ng parusang kamatayan. So dahil sila ay nasa ilalim ng imperyo ng Roma o sa rulership ng Roma, so ang pwede lang mag-impose ng capital punishment during that time, yung mga Romano. Now, so from religious issues, turn into political issues. Nakita ng mga religious leaders, hindi nga pala tayo pwedeng mag-impose ng capital punishment. Hindi nga pala natin pwedeng ipapatay to, sabi nila. So kailangan ang ating iaakusa sa kanya, yung pwedeng mamatay siya. At iyon na nga, yung pagiging hari ng mga Hudyo. Bakit ito nagkaroon ng capital punishment na parusa? Alam ng mga religious leaders, again, wala silang kakayanang magpataw ng parusang kamatayan, kaya kahit ayaw nilang tanggapin, tandaan nyo po, ayaw nilang tanggapin na ang Panginoon ay talagang hari ng mga Hudyo, Messiah. Pero, ano sabi ni Pilato?
Pinababago nila, in fact, yung nakalagay doon eh. Pero sabi ni Pilato, ano sabi ni Pilato? Ang nagawa na niya ay nagawa na niya. So, alam niyo po, kahit ayaw nilang tanggapin yung nakalagay sa krus na INRI or yung Jesus of Nazareth, King of Jews, pumayag na sila para lang ma-impose yung capital punishment. So, yun yung unang dahilan. Ikalawang dahilan, suppression of his movement. Unang dahilan, bakit siya pinako sa krus? Kasi nga, nagkaroon ng pagbabago sa charge. Mula doon sa pagiging Son of God, turn into King of Jews. Ikalawang dahilan, bakit siya pinako sa krus, pinatay ng mga Romano, suppression of his movement. Ano yung movement na yon? Bakit ito sinusuppress? Bakit ito pinipigilan ngayon ng mga Romano? Alam niyo po, sa panahon ito, nagsimula na yung matinding political backlash o yung pag-aalsa ng maraming grupo ng mga Israelita laban sa Roma. Nung panahon ng ating Panginoong Jesus, hindi na makatiis yung mga tao sa sobrang paninikil ng mga Romano. So nagkaroon na ng pag-aaklas, yung mga tinatawag nating silats, isa tong function ng mga militante laban doon sa pamumuno ng mga Romano. Parang sila yung mga aktivista sa panahon ngayon. So, yung rebellion, iba-ibang armadong grupo ang nabuo para labanan yung ibini-impose na taxation ng mga Romano at yung messianic hope. Ano itong messianic hope na to? Aware sila sa paniniwala ng mga Hudyo na isang araw magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas para sa mga Hudyo. Alam nila yon. So, dahil doon, they decided to crucify Jesus. Pero, ito ang matinding twist. Akala ng mga religious leaders, nagtagumpay na sila. Akala ng mga Roman soldiers, nagtagumpay na sila. Pero ang hindi alam ng mga nagkanulo, nung mga nagpapako at nang pumatay sa Panginoon, may mangyayari pala na resurrection after 3 days. Hindi nila alam na pagkaraan pala ng 3 araw, yung ipinako nila, mabubuhay na mag-uli. Iyon yung hindi nila alam. And even the enemy. Si Satanas, hindi rin niya alam na meron palang ganun. So, ang hindi alam nung nagkanulo, nagpapako at pumatay kay Lord, muli pala siyang mabubuhay mula doon sa mga patay makalipas ang 3 araw. So, ito na nga yung inaalala natin na muling pagkabuhay ng Panginoon. So, pansinin nyo, ang sabi dito sa John chapter 20, 1-7, sabi rito, nang unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena samantalang madilim pa at nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. Kasi nga sa kanilang kultura, ang libingan, hindi po gaya nung alam natin ngayon sa kanila, sa mga kuweba at mayroong itinatakip na malaking bato. Sa verse 2, sabi doon, kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus at sa kanila'y sinabi, ito po si John the Beloved, kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan nila inilagay. Yun yung sinumbong nitong si Mary Magdalene dito kay John at kay Peter. Kaya't umalis si Pedro kasama ang isa pang alagad at pumunta sila sa libingan. Silang dalawa'y tumakbong magkasama, subalit ang isang alagad ay mas matuling tumakbo kaysa kay Pedro at naunang dumating sa libingan. Verse 5, at siya yumuko upang tingnan ang loob at nakita niyang nakalatag ang mga telang lino, subalit hindi siya pumasok sa loob. Verse 6, yung sinasabi pong telang lino, ay ito yung binalot sa ating Panginoon sa kanyang katawan. Dumating si Simon Pedro na sumusunod sa kanya, pumasok siya sa libingan at nakita niyang nakalatag yung mga telang lino. Sa verse 7, ang sabi doon, at ang damit na inilagay sa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga telang lino, kung hindi bukod na nakatiklop sa isang tabi. Yung part na pinambalot sa ating Panginoon ay nakatiklop. Ang sabi doon, nakatiklop sa isang tabi. Ibig sabihin, nakaayos.
Now, sa tingin nyo, ano kaya ang significance ng damit na inilagay sa kanyang ulo at bukod na ito ay nakatiklop sa isang tabi? Ano yung historical at cultural background nito? Bakit napakahalaga na yung kapirasong tela na yon ay sadyang nakabukod at nakatiklop? Para po sa kaunawaan o para maunawaan ang significance ng nakatiklop na tela, kailangan nating maunawaan yung isa sa mga tradisyon ng mga Israelita. Ito pong nakatiklop na tela ay napakalaki ng kinalaman sa kanilang panahon sa relasyon ng isang amo at pakikitungo ng kanyang amo sa kanyang alipin o sa kanyang servant. So, pag ang tagasunod, yung servant, naghanda ng pagkainan para sa kanyang master, sinusigurado niya ito ay nasa eksaktong ayon sa gusto ng kanyang master o ng kanyang amo. At hindi ito gagalawin ng servant yung table hanggat hindi natatapos kumain ang kanyang amo. So kung kayo po ay nakapunta na sa mga fine dining restaurant, makikita nyo doon, merong tela doon na habang hindi ginagalaw, hindi pa nakahagis doon sa isang tabi, ibig sabihin nito, hindi pa tapos yung kanyang amo o yung kumakain. So pag natapos ng kumain ng amo, tatayo ito, pupunasan ng kanyang bibig, ang balbas, gamit ang kapirasong tela, at ihahagis na ito, yung tablecloth na ito, at, o yung table napkin na ito, at lilinisin na ng servant yung table, yung nakalatag na tela na yon ay nagpapahiwatig na I'm finished or tapos na ako. Ibig sabihin nun. Pero, pag ang master ay tumayo mula sa table nang nakatiklo pa yung tela o yung table napkin, hindi gagalawin ng servant yung table dahil ang ibig sabihin ng nakatiklop na tela sa tabi ng plato ay nagsasabi na, I'm coming back. Babalik pa ako at hindi pa ako tapos. I am not yet finished. Iyon ang ibig sabihin nun. Pag tiningnan mo, parang isang simpleng bahagi ng kwento pero napakalalim pala ang pinapahiwatig na mensahe nung maliit na tela na nakatiklop na yon sa isang tabi. Na ang sinasabi pala nito, ang gustong ipahiwatig ng Panginoon, babalik pa ako. I am not yet finished. So what are the things that the linen face cloth wanted to remind us? Ano gustong i-remind dito sa atin? Ano gustong ipaalala nito sa atin? Na alam na natin ang Panginoon, muli nang nabuhay. Nandoon na sa piling ng Panginoon, Diyos Ama, nakaluklok na doon sa langit. Ano ang ibig sabihin nun at ano yung ipinapaalala pa nito sa atin? Alam niyo po, the folded linen face cloth is a symbol that Jesus has already won the battle of life here and beyond. Iyon yung isa sa mga unang pinapaalala nun. Alam niyo po, sino naniniwala? Isa sa mga napakagandang ipinapaalala nung nakatiklop na tela na yon, hindi natalo ng kamatayan ng Panginoon. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi natalo ng kamatayan ng Panginoon. Hindi lang ang buhay dito, maging yung beyond sa buhay na ito ay napagtagumpayan na rin ng Panginoon. What does it mean? Una, Christ's victory over death is the foundation for our hope in eternal life. Iyon yung ibig sabihin nito. Kung meron mang pinakamatibay na pundasyon ng ating pag-asa para doon sa eternity, walang iba kung hindi yung muling pagkabuhay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Na kung hindi nangyari yung resurrection, wala tayong mapangahawakang pag-asa sa eternal life. Kung hindi nangyari yung resurrection, wala tayong mapangahawakang halimbawa para doon sa eternal life. Na kung hindi nangyari yung resurrection, wala tayong magiging patotoo para sa eternal life. Ngayon, pwede nating sabihin kahit kaninong tao na meron totoong eternal life. Dahil nakita natin, napatunayan natin na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon?
Dahil doon sa pag-asa na binigay ng muling pagkabuhay ni Lord, natatabunan nito lahat ng hirap na meron tayo sa buhay na ito. Napansin niyo yun? Dahil doon sa halimbawang pinakita ni Lord, alam mo na hindi dito nagtatapos ang buhay mo. Sino po naniniwala? Hindi dito nagtatapos ang buhay mo. Although ang dami ng pwedeng mga nararanasan mong hirap, but it doesn't mean na magtatapos sa hirap ang buhay mo. Alam niyo po, dahil doon sa patotoo na mismong si Lord ang unang nakaranas, alam mo sa sarili mo, ito rin yung pwede mong maranasan. Sino naniniwala, someday, muling bubuhayin ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam niyo po, anong pinapakita rito? Because of resurrection, may malinaw tayong tinatanaw na pag-asa para sa hinaharap. Because of resurrection, natututunan nating panghawakan maging yung mga bagay na hindi pa natin nakikita at nararanasan. And because of resurrection, may pag-asa pa, may buhay pa, may bagong simula pa, even sa eternal life. Ikalawa, Christ's victory over death is the foundation for our hope over sting of sin. Sino po naniniwala? Yung muling pagkabuhay ni Lord, hindi lang nagbigay pag-asa sa atin sa eternal life, kundi nagbigay kapangyarihan sa iyo laban sa kamandag ng kasalanan. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, pumutol ito sa kapangyarihan ng kasalanan na alipinin ka. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon ay pumutol sa kapangyarihan ng kasalanan na ikulong ka doon sa lumang pagkatao mo. Sino po naniniwala? Kaya mong umalis sa lumang pagkatao mo dahil merong ginawa si Kristo sa'yo? Choice mo na lang kung gusto mong mag-stay doon sa lumang pagkatao mo. Yung punong-puno ka ng pride, punong-puno ka ng pagmamalaki, punong-puno ka ng kala mo kung sino ka, at punong-puno ka ng kasalanan sa buhay mo. Choice mo na lang yon. Pero yung ginawa ng Panginoon, nagbigay ng kapangyarihan sa iyo para tanggalin ang kapangyarihan ng kasalanan na mabuhay ka sa dating pagkatao mo. At ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, pumutol sa kapangyarihan ng kasalanan na kontrolin ka pa. Sino po naniniwala? Wala nang kontrol sa iyo ang kasalanan. Wala nang kontrol sa iyo si Satanas. Ikaw na lang ang may choice kung gusto mong mag-stay sa buhay na puno ng kasalanan. Resurrection makes you free from the slavery of sin, from your old life, and from control of sin. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon, pinalaya ka sa kasalanan, doon sa dating pagkatao mo at sa kontrol ng kasalanan. By the way, sino po masaya? Hindi na siya kayang alipinin ng kasalanan. Yung bang kaya mo nang umiwas sa kasalanan, kaya mo nang umiwas sa pag-inom, kaya mo nang umiwas sa pambababae, kaya mo nang umiwas sa pagsusugal, kaya mo nang umiwas sa pagiging prideful. Alam niyo po, again, sino masaya? Hindi na siya nakakulong sa lumang pagkataon niya. At sino masaya? Hindi na siya kayang kontrolin ng kasalanan. So another thing, anong pinapaalala sa atin nung napakaliit na tela na yung pero maayos na nakatiklop? The folded linen face cloth is a symbol of Jesus' control and authority over chaos of tomb. Sino naniniwala? Hindi lang yung kamandag ng kamatayang kasalanan ang kayang kontrolin ni Lord sa buhay mo. Maging yung iba't ibang sitwasyon ng buhay mo, kayang kontrolin ni Lord. Totoo ba yan? Alam niyo po, kahit pa yung pinaka-imposibleng sitwasyon sa buhay mo, kayang kontrolin ni Lord. By the way, totoo ba? When we heard tomb o yung libingan, madalas negatibo ang dating nito sa atin. Totoo ba yan? Pag nakarinig tayo ng libingan, ang dating sa atin negatibo. Sino aminado? Kung meron mang ayaw kang pag-usapan yung libingan at maging yung paglilibingan mo. Sino po aminado? Kung pwede mong iiwasan mong pag-usapan yung tungkol dito.
Kasi nga para sa marami, ito ay lugar ng kalungkutan eh. Para sa marami, ito'y lugar ng hangganan o katapusan, at para sa marami, ito'y lugar ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kapahingahan. But sino po naniniwala, hindi lahat ng sinisimbolo ng libingan ay negatibo. What does it mean? Una, tomb in the Bible is a symbol of resting place. Sino po rito napapagod na? Alam niyo po sa Biblia, ang sinisimbolo pala niya isang lugar ng kapahingahan. Now, ang tanong, ano relevance nito sa buhay mo? Napakalaki at napaka-importante nito sa buhay ng isang tao, yung relevance nito. Kasi nga, ipinapakita nito na sa gitna ng tila walang pag-asang sitwasyon na meron ka, may season pala ng kapahingahan ng Diyos para sa iyo. Pinapakita nito na sa gitna ng sitwasyong punong-puno ng kalungkutan, may season pala ng kapahingahan ng Diyos para sa iyo. At sa gitna pala ng buhay na punong-puno ng kabigatan, pinapakita nito na may season pala sa buhay mo na kahit pagod na lahat sa iyo, puso mo, katawan mo, isip mo, emotion mo, espiritu mo, may season pala ang Diyos ng kapahingahan para sa iyo. Ikalawa, tomb in the Bible is a symbol of transition from one state to another. Alam niyo po, ang libingan ay hindi lang simbolo ng kapahingahan sa matinding kapaguran, simbolo rin ito ng pag-alis mula doon sa isang sitwasyon patungo sa ibang sitwasyon. Totoo po ba? Pag pinag-uusapan ng libingan, hindi mawala sa isipan na madalas o doon sa mga usapan, yung madalas na sinasabi natin, nasa mabuti na siyang kalalagayan. Totoo po ba yan? Pag nakakapunta tayo doon sa mga lugar na kung saan nakahimlay yung mga mahal sa buhay natin, ang nasasabi natin madalas, nasa mabuti na siyang kalagayan. But more than that, sino po naniniwala, kahit sa buhay na ito, kaya kang dalhin ni Lord sa mas magandang sitwasyon. Totoo po ba yan? Hindi lang doon sa eternal life, maging dito sa buhay na ito, kaya kang bigyan ng Diyos ng mas maayos na buhay. Kaya nga pinakita niya yung halimbawa dito sa kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan nung maliit na tela na yon, pinapaalala ng Panginoon na hindi lang niya kontrol ang buhay mo. Kaya pa niyang dalhin mula doon sa isang mahirap na sitwasyon, dalhin ang buhay mo sa mas maayos na sitwasyon. Sino po naniniwala? Ang Diyos naman talaga ang nagdala sa iyo sa mas magandang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Doon sa mga mag-asawa, sino naniniwala? Ang Diyos naman talaga ang nag-ayos ng inyong problema, ng inyong pamilya, kaya maayos ang inyong pamilya ngayon. Alam niyo po, again, isa sa mga sinisimbolo nito, hindi lang siya kapahingahan, kundi yung kakayanan ng Diyos na i-transit ka from one place, from one situation to another, better than before situation ng buhay mo. So, sometimes, kaya pala pinayagan ni Lord na malugi yung business mo, yung hanap buhay mo, hindi lang para pagpahingahin ka sandali, o hindi para daling ka sa mas magandang sitwasyon. Kaya pala pinapayagan ng Diyos yung mga ganong bagay sa buhay natin. Na akala natin, nalugi tayo, katapusan na. No, hindi. Gusto pala ng Diyos, anak, magpahinga ka muna dahil later on, dadaling ko sa mas magandang sitwasyon ang business mo. Kaya pala minsan, pinapayagan ni Lord na may mang-iwan sa iyo, hindi lang para pagpahingahin ka sandali sa isang relasyon, kung hindi para daling ka dun sa mas tamang tao. At minsan, kaya pala pinayagan ni Lord na magkasakit ka, hindi lang para pagpahingahin ka sandali, kung hindi para magpanibagong lakas ka. And finally, ano ba pinapaalala nitong maliit na tela na ito? The folded linen face cloth is a symbol that Jesus is not yet finished to your journey. Ito yung pinapaalala nito. By the way, sino naniniwala? Hindi pa tapos si Lord sa pagbibusiness mo. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Hindi pa tapos ang Diyos sa paghahanap buhay mo.
Sino naniniwala? Hindi pa tapos ang Diyos sa kabuhayan mo. Yung merong kaya pang dagdagan ng Diyos yan. Kaya pang pagbutihin ng Diyos yan. Alam niyo po, itong week na to, meron akong isa doon sa mga kinounsel. Kasi nga, sa dami po ng nagpapa-counsel, talagang ini-schedule ko lang. So one time, may nag-message sa akin. Sabi niya, Impact ang tawag pa nga niya sa akin, Father. Kahit na, ang tagal na niya, 2023 pa, kina-counsel ko na siya November 23. Yun pa rin ang tawag niya sa akin. Sabi niya, Father, sobra po akong nagpapasalamat, sabi niya. Kasi kahit nalugmok ako, trauma yung buhos ginawa, yung tulong, kung tulong sa biyanang ko at sa asawa ko dati, sa Japong nagulat ako sa blessing ng Panginoon. Before kasi, bago yan, alam niyo po, nung una siyang nag-message sa akin, gusto na niyang gumive up. Yung babaeng ito. Nag-abroad din po siya. Pero, hindi siya nagkaanak. So, naging battered wife, at yung asawa niya, mama's boy. So, ang hirap ng pinagdaanan niya. So, yung huling, bago to, yung huling chat niya sa akin, sabi niya, Father, yung pong bahay na pinagawa ko, iniwan ko na doon sa pinalaki kong pamangkin. Pinakita niya sa akin, sinend niya yung picture. Ang ganda nga. So, sabi niya, pero hindi po ako nanghihinayang kasi gusto ko magsimula ako ng bago. So, itong week na to, nag-chat siya, sabi niya, kasi nawala sa kanya lahat, kabuhayan niya. Sabi niya, akala ko po dati hindi ko na talaga kakayanin sa sobrang lungkot, sa anxiety, deep depression. Pero sabi niya, ngayon po lumulubos yung business ko. Ibig sigurong sabihin niya ay talagang nag-success yung kanyang business. Sabi niya, nakabili po ako ngayon ng 3 dump truck na 10-wheeler. So ibig sabihin, nakabangon na siya mula doon sa pagbagsak. Sino naniniwala? Gaya po ng taong to, kayang ibangon ng Diyos yung kabuhayan mo. Higit doon sa dami ng nawala sa'yo. So, wala lang pong pangalan yan dahil iniingatan natin yung kanyang privacy, kaya hindi nyo siya makikilala kung sino siya. So, maaaring katabi nyo ngayon. So, alam nyo po, again, ang Panginoon, sa maniwala ka't sa hindi pa tapos sa journey mo. Ang Panginoon, pinapakita niya, hindi pa tapos ang Panginoon sa pamilya mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa relasyon mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa pagpapagaling sa iyo. Sino po naniniwala? Kaya ka pang pagalingin ng Diyos doon sa mga may sakit at saka doon sa mga mahal sa buhay na may sakit. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Una, maniwala ka, Jesus is still concerned and involved to your journey. Sino po naniniwala hanggang sa oras na ito, hindi ka nakakalimutan ng Panginoon? Sino naniniwala hanggang sa oras na ito, hindi nakakalimutan ng Diyos ang kabuhayan mo? Yung business mo, at yung relasyon mo, yung kagalingan mo. Maniwala ka sa pinakamadilim na yugto ng journey mo, sa pagbibusiness mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo doon si Lord. Maniwala ka sa pinakamadilim na yugto ng journey ng iyong kabuhayan, hindi ka nag-iisa doon. Kasama mo si Lord. Maniwala ka sa pinakamadilim na yugto ng journey ng pamilya mo, hindi ka nag-iisa doon. At sa pinakamasakit na yugto ng journey mo, sa panahong may sakit ka, bigla kang nagkasakit, maniwala ka, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon because Jesus is still concerned and involved to your journey. At higit sa lahat, maniwala ka, Jesus has still unfinished works in your journey. Sino po naniniwala? May gagawin pa ang Diyos sa business mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa business mo. Sino naniniwala? May gagawin pa ang Diyos sa kabuhayan mo. Hindi pa siya tapos para payamanin ka, paginhawain ka, ayusin ang buhay mo. At sino po naniniwala? May gagawin pa ang Diyos sa pamilya mo.
maging sa sakit na meron ka ngayon, maniwala ka, hindi pa tapos si Lord sa journey mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa business mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa kabuhayan mo, sa pamilya mo, and even sa sakit mo. May paparating pang kwento ng pagbangon ang business mo. Maniwala ka, may dadaling pang kwento si Lord ng pagbangon para sa business mo. May paparating pang kwento ng pagbangon ng kabuhayan mo. May paparating pang kwento ng pagbangon ng pamilya mo. At may paparating pang kwento ng pagbangon si Lord para sa iyo sa sakit mo. Maniwala ka, makakabawi ka pa. Maniwala ka, makakabangon ka pa. Maniwala ka, makapagsisimula ka pa. At maniwala ka, gagaling ka pa. Jesus, who rose from the dead, is the same Jesus who healed, who blessed, who makes miracles. Hindi nagbabago ang Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. Maniwala ka, church, sa oras na ito, kasabay ng muling pag-alaala natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon, may panabagong buhay na ibibigay siya sa iyo. May panibagong buhay na ibibigay siya sa kabuhayan mo at sa business mo. Maniwala ka, kasabay ng pag-alaala natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon, may panibagong buhay siya na ibibigay sa pamilya mo, sa marriage mo. At maniwala ka, sa pag-alaala natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon, may panibagong buhay siya na ibibigay sa kalusugan mo. Sisigla ka pa, gagaling ka pa. May bagong kwento pa o magiging kwento ang buhay mo.